Ang binatang ito na si Jing ay nagpapatakbo ng isang mobile repair shop ngunit ang kinikita nitong pera ay pambayad lamang sa kanyang upa. At sa katunayan hindi ito tungkol sa kanyang upa at ito ay tungkol sa kanyang nakakabatang kapatid na si Tong na kailangan ng pera para sa kanyang operasyon dahil may butas ito sa kanyang puso. Ang buong responsibilidad para sa kanyang kapatid ay nasa balikat ni Jing dahil ang kanyang ama ay iniwan ng ina nito sa nakaraan at pumanaw din ito dahil sa sakit na cancer. At sa kabila nito isang araw ay binisita ni Jing ang doktor at inihayag na ang kondisyon nitong ay lumalala araw-araw at may 2 taon na lamang itong natitira para mabuhay ng walang operasyon. Gayunpaman ang perang kailangan niya sa operasyon ay labis nakakalula sa kanya dahil ito ay nagkakahalaga ng 700,000 na yuan na walang ideya si Jing kung saan niya ito kukunin. At sa gabing yun habang pinagmamasdan ni Jing ang kanyang kapatid nakatanggap ito ng tawag mula sa kanyang kaibigan na pinatawag siya sa kanyang kumpanya dahil may gusto ito ipakita sa kanya. At doon tinanggal nito ang tela para ibunyag ang malaking imbak ng 100,000 na mga smartphone. Pinaliwanag nito na ang mga telepono na ito ay dapat ipapadala sa Italy ngunit tinanggihan sa pagsusuri sa kalidad at ang may-ari ngayon ay nasa kulungan at hindi na nagbabayad sa imbakan sa loob ng 2 taon. Ang mga telepono na ito ay kumukuha ng espasyo at nag-iipon na ng alikabok at nag-alok ito na ibenta ang lahat ng telepono kay Jing sa halagang 100,000 yuan na maaaring gawin ni Jing at ibenta sa malaking halaga. Pinag-isipan ni Jing ang alok ngunit wala siyang sapat na pera para mabili ang buong stock kaya bumili lamang ito ng isa bago bumalik sa bahay. Ginugol nito ang buong gabi at maingat na ginawa ang telepono at nagawa ito mapagana sa kinaumagahan. At determinado nagtungo si Jin sa bangko kinabukasan at ng utang para mabili ang lahat ng stock ng telepono. At pagkatapos nagtungo ito sa isang elektronikong kagamitan sa China kung saan pumirma ito ng kasunduan sa isang refurbished phone dealer para ibenta ang kanyang mga telepono. At nang kinuwento ni Jing ang kikitain sa kasunduan na ito laking gulat nito nang malaman niyang ang kikitain niya sa pagbenta ng 100,000 na telepono ay aabot sa milyong yuan na sobra pa para mabayaran ang operasyon ng kanyang kapatid. Labis ang tuwa ni Jing at sabik na sinundo ang kanyang kapatid mula sa paaralan dahil pakiramdam nito na lahat ng kanyang problema ay matatapos na. Ngunit ang buhay ay may ugali na magbigay ng masasamang sorpresa. Nakaranas si Jing ng isang hindi kanais-nais na sorpresa nang makalipas ang 2 linggo ang gobyerno ng China ay pinagbawal ang pagbebenta ng mga refurbished na smartphone dahil sa pagtaas ng e-waste. Galit na hinarap ni Jing ang nagbebenta at pinaalala sa kanya ang kontrata na bilhin ang lahat ng kanyang telepono. Ngunit pinaalam sa kanya ng dealer na walang kontratang labag sa batas at hindi na nito maaaring bilhin ang telepono. Si Jing ay labis na lungkot nang napagtanto nito na hindi na niya makukuha ang pera para sa kanyang kapatid. At bukod pa dito siya ngayon ay may responsibilidad na bayaran ang utang na kinuha niya para mabili ang mga telepono. Ang buhay niya ngayon ay magulo ngunit biglang isang ideya ang pumasok sa kanya at nagtungo ito sa paggawaan ng kumpanya ng parehong smartphone at nag-alok ito ng isang deal sa manager. Ibebenta sa kanila ni Jing ang mga pyesa ng smartphone sa murang halaga na magagamit ng kumpanya sa kanilang refurbished na telepono para maibenta sa international market. Gayunpaman sinabi ng manager sa kanya na hindi ito posible dahil ang pag-alis ng pyesa mula sa mga telepono ay maaaring humantong sa depekto at mabibigo sila sa quality control. Tiniyak ni Jing sa kanya na kaya nitong alisin ng ligtas ang lahat ng bahagi at tiniyak na makakapasa pa rin sila sa quality control. Malinaw na walang interes ang manager kay Jing at upang maiwasan siya inimungkahi nito na ipadala ni Jing ang mga pyesa sa quality control at ipaalam sa kanya kapag dumating na ang report. At pagkatapos nagsikap si Jing ng ilang araw para ligtas na alisin ang bawat importanteng pyesa ng telepono at pinadala ito para sa quality control. At sa kabutihang palad ang lahat ng parts ay pumasa sa quality check at mabilis na dinala ni Jing ang report sa manager at hinihiling ang isang kasunduan sa kanya. Sinabi ng manager sa kanya na hindi nito sinabing bibilhin niya ang mga pyesa at hiniling lamang nito kay Jing na ipaalam sa kanya kung makakapasa sila sa quality control. Labis ang galit ni Jing nang marinig ito ngunit hindi pa rin ito sumuko habang nilapitan nito ang may-ari ng kumpanya na si Zhang at humingi ng kahit 10 minuto ng oras nito. Gayunpaman nagmamadali ang may-ari dahil kailangan nitong sumakay ng tren sa loob ng 30 minuto kaya tumanggi ito na kausapin si Jing. At dahil hindi nawawala ng pag-asa mabilis na bumili si Jing ng tiket para sa kaparehong tren at nagmadali patungo sa istasyon sakay ng kanyang scooter sa makikipot na eskinita. At sa kasamaang palad na aksidente ito sa kanyang daan at dahil determinado mabilis itong tumayo at pinilit paandarin ang kanyang motor ngunit tumanggi ito na makisama sa kanya. Kaya naman tumakbo ito ng mabilis patungo sa istasyon at nagawang mahabol ang tren sa mga huling segundo. Mabilis itong nagtungo sa upuan ng may-ari at sinabi na mayroon nga ba itong 10 minuto habang pinaliwanag ni Jing ang buong plano sa may-ari ngunit tinanggihan ito ni Zhang at sinabing hindi nito maalis ang lahat ng pyesa ng telepono.
Gayunpaman matapos ng maraming pagpupumilit mula kay Jing pumayag ang may-ari na bilhin ang lahat ng pyesa mula sa kanya ngunit kung makakapasa lamang ang mga ito sa quality control check at kung mabibigo sila walang makukuha si Jing mula sa kanya. At bukod pa dito tumanggi ang may-ari na magbigay ng anumang tulong o manggagawa at kailangan pamahalaan ni Jing ang lahat. At matapos na bumaba sa tren nag-iisip si Jing kung paano nito babaklasin ang 100,000 na telepono ng mag-isa lang niya. At sa gabing yun dinala ni Jing ang kanyang kapatid mula sa bahay ng kanyang kaibigan at nagsimulang umuwi. At sa kanilang daan napansin nitong ang mga sugat sa likod ng kanyang kuya at namuo ang mga luha sa kanyang mata dahil napagtanto nito na siya ay naaksidente. Lumuluha nitong sinabi sa kanya na dapat itong magmaneho ng marahan dahil bukod sa kanyang kuya walang ibang tao pa ang mahalaga para sa kanya. Tiniyak ni Jing sa kanya na magmamaneho na ito ng marahan sa susunod at inalagaan nitong ang kanyang sugat sa oras na makarating sila sa bahay. At kalaunan nilapitan ni Jing ang kanyang kapitbahay at ipinagtapat sa kanya ang tungkol sa kanyang ambisyon na plano na magtayo ng pabrika para sa pagbaklas ng mga telepono. Hiniling nito kay Zhao na pangasiwaan ang produksyon ng part-time. Binalaan ng lalaki si Jing na ang kanyang plano ay masyadong mapanganib at maaaring mawala nito ang lahat. Ngunit isiniwalat ni Jing na ang tanging mawawala sa kanya ay ang kapatid lamang niya na babae at kung wala ito wala ng ibang paraan upang mabayaran ang kanyang operasyon. At dahil naantig sa determinasyon ni Jing sa huli ay tinanggap ni Zhao ang kanyang alok at sa sumunod na araw ibinente ni Jing ang kanyang motor at tindahan para umupa ng isang lugar kung saan maaari nitong itayo ang kanyang pabrika at paglagyan ng kanyang 100,000 na telepono. Nagsanib puwersa ang dalawa sa paglilinis sa buong lugar at tinipon ang mga kinakailangan na gamit at tinawag ang kumpanya na Nice View. At pagkatapos kailangan nila ng grupo na magtatrabaho ngunit para makatipid nagpa siya si Jing na kumuha ng ilan sa mga may problema na individual para hindi na nito kailangan magbayad ng malaki. Ang unang empleyado ni Jing ay si Wang na isang single mom na may kapansanan sa pandinig dahil sa matagal na pagkakalantad sa ingay sa dati nitong trabaho. At kasalukuyan nagtratrabaho ito bilang waitress madalas itong tumatanggap ng maling order dahil sa problema nito sa kanyang pandinig. At sa kabila nito mayroon pa rin itong kaunting kaalaman sa teknikal kaya inalok siya ni Jing ng trabaho na malugod nitong tinanggap. Ang sumunod nitong empleyado ay isang kakaibang lalaki na bihirang makipag-usap sa mga tao at maraming alagang aso. Minsan nitong sinuntok ang dati niyang amo dahil sa galit at pagkatapos noon ay hindi na siya nakahanap ng trabaho sa ibang kumpanya. At pagkatapos nito kumuha si Jing ng 2 gamer na walang ibang iniisip kundi ang paglalaro ng computer at ginugugol ang kanilang araw sa paglalaro. Sinanay ni Jing ang lahat ng kanyang empleyado ng may dedikasyon at tiniyak na hindi sila magkakamali sa pagkontrol ng kalidad. At nang marinig ang kwento ni Jing ilang retiradong senior citizen na nakatira sa malapit ay lumapit sa kanya upang tulungan siya dahil nababagot na sila sa bahay. Natuwa si Jing na makita ito at mula sa sumunod na araw ang lahat ay nagsimula ng magtrabaho. Gayunpaman walang sapat na pera sa Jing para bayaran ang kanilang sahod kaya nagsimula itong maglinis ng bintana sa tulong ng isang kaibigan. At sa araw walang sawang naglilinis si Jing ng bintana at sa gabi nagbabaklas ito ng mga telepono. At taglay ang matibay na dedikasyon itinulak ni Jing ang kanyang sarili hanggang sa limitasyon at nagtatrabaho 20 oras kada araw at 4 na oras lamang ang tulog. Ang tanging layunin ng kanyang buhay ay para sa kanyang kapatid na makapagpatuloy sa buhay. At isang araw sa labas ng pabrika ni Jing ilang mga lalaki ang nanggulo kay Wang dahil nais nilang bawiin ito ang sinampi niyang kaso laban sa dati nitong amo na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang pandinig. Gayunpaman nang tumanggi ito na bawiin ang kanyang kaso sinampal siya ng lalaki sa mukha dahilan upang masira ang kanyang hearing aid na mahalagang regalo mula sa kanyang anak. At nang makita ito tumakbo si Jing patungo sa lalaki at sinipa ito ng malakas na nag-udyok sa mga kasama ng lalaki na gumanti kay Jing. At nang makita ito ang mga empleyado ni Jing ay lumaban sa kanyang panig at humantong sa laban sa pagitan ng 2 grupo. At doon ang weirdo na empleyado ay pumasok sa gulo at pinatumba ang lahat ng lalaki ng walang hirap. Nagbabala si Jing na ayaw na niyang makita ang mga ito sa paligid ngunit si Wang na puno ng galit ay sinubukan na umatake sa kanila gamit ang isang palakol. Si Jing at ang iba pang empleyado ay sinubukan na pigilan siya at tiniyak ni Jing sa kanya na maaari nitong ayusin ang kanyang hearing aid na nagpakalma sa kanya. At ilang araw ang lumipas ang isa sa mga empleyado ni Jing ang ikinasal at umakyat si Jing sa entablado upang magbigay ng isang taus-pusong pagpupugay sa bagong kasal. At kalaunan habang nagiinuman nagtanong si Zhao kay Jing kung may plano ba ito para sa kanyang sarili ngunit isiniwalat ni Jing na ang gusto lamang nito sa buhay ay makitang lumaki ang kanyang kapatid. Gayunpaman hindi doon nagtapos ang problema ni Jing at pagkatapos ng party nang bumalik ito sa bahay kasama ang kanyang kapatid nakita nito ang isang sulat mula sa may-ari at kailangan nitong magbayad ng 4 na buwan upa para mabuksan ang pinto. Sinubukan ni Jing na buksan ang pinto gamit ang kanyang susi ngunit binago ng landlord ang lock ng pinto.
Sinubukan ni Jing na kumbinsihin ang landlord sa telepono ngunit tumanggi ito na buksan ang pinto at ngayon ay hindi alam ni Jing kung saan ito pupunta kasama ang kanyang kapatid sa 10 oras ng gabi. Kaya naman dinala niya ito sa bahay ni Zhao para magpalipas ng gabi at dahil nadismaya at desperado hinarap ni Jing ang kanyang kaibigan na nagbenta sa kanya ng stock ng telepono dahil may utang ito kay Jing ng 2,000 yuan na hindi pa nito nababayaran ng ilang buwan. Sinuntok siya ni Jing bago kinolekta ang bawat sentimo na mayroon nito sa kanyang bahay. At sa sumunod na araw inayos ni Jing ang pananatili ng kanyang kapatid sa kanyang pabrika dahil ayaw niya lalong pahirapan si Zhao. Naawa si Jing sa kanyang sarili dahil hindi man lang nito mabigyan ng magandang kama ang kanyang kapatid na babae. Nagpa siya ito na magtrabaho ng mas maigi pa at halos hindi na natutulog at umiidlip lamang sa pagitan ng trabaho upang muling mapalakas ang kanyang sarili. Itinuring nito ang bawat sandali na mahalaga at inalay ang kanyang sarili ng buo sa kanyang mga layunin. At isang gabi habang umiidlip si Jing sa kanyang mesa nagising siya ng kanyang kapatid dahil may narinig itong kakaibang ingay sa labas. Lumabas si Jing para mag-imbestiga at nakita ang dalawang lalaki na nagnanakaw ng mga gamit sa kanyang telepono mula sa truck. At nang makita ang mga magnanakaw mabilis itong tumakbo ngunit si Jing ay tumalon sa truck at sumabit ito sa pinto na humantong sa pakikipagtalo sa mga magnanakaw. At bilang resulta ang truck ay napadpad sa gitna ng kalsada at si Jing at isa sa mga salarin ay tumilapon palayo mula sa truck na nagresulta sa malubhang pinsala sa mga daliri ni Jing. Ang truck driver ay tumakbo ngunit lumapit si Jing sa kanyang kasama at hinihiling na ibalik ang kanyang telepono. At sa mga sandaling yun ang kanyang kapatid ay tumakbo din sa pinangyarihan at nang makita ang kanyang kuya na sugatan ay labis itong nalungkot. At matapos na mabigyan ng medikal na atensyon para sa kanyang pinsala pinaalam ng pulis kay Jing na nahuli nila ang magnanakaw at nabawi ang lahat ng ninakaw na telepono. At sa sumunod na araw habang naglilinis ng bintana aksidenteng nalaglag ni Jing ang isang balde ng tubig dahil sa pinsala nito sa kanyang daliri at pinatawag siya ng kanyang boss sa opisina. At nang makita ang namamaga na kamay ni Jing inutusan niya ito na tanggalin ang kanyang guwantes. At nag-aatubili tinanggal ni Jing ang guwantes para lamang mapag-alitan ng kanyang amo dahil sa pagtatrabaho nito ng may sugat sa kamay. At sa kabila ng pagmamakaawa ni Jing walang puso niya itong tinanggal sa trabaho ngunit binigyan siya ng sweldo para sa 3 araw na pagtatrabaho ni Jing na may sugat sa kamay. At ngayon na naubos na ang lahat ng kanyang pagpipilian hindi alam ni Jing kung paano niya babayaran ang upa sa kanyang pabrika o sahod ng kanyang mga empleyado at lalo na ang pagpapagamot sa kanyang kapatid. Ang takot nito ay nangyari nang bigyan siya ng landlord ng 3 araw para bayaran ang upa bago pa nito papahan ang lugar sa iba. At dahil walang ibang pagpipilian natagpuan ni Jing ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng sasakyan ng manager sa gitna ng malakas na ulan at humihiling sa kanya ng paunang bayad. Gayunpaman ininsulto niya si Jing at tinawag itong ambisyoso na manggagawa bago pinaalis sa kanyang sasakyan. At dahil napanghinaan ng loob nagpalipas ng gabi si Jing kasama ang kanyang kapatid sa bahay ni Zhao habang patuloy na bumabagsak ang ulan sa buong lungsod. At sa sumunod na araw habang patungo si Jing sa kanyang opisina ang puso niya ay nawasak sa tanawin na bumungad sa kanya. Walang awa na itinapon ng landlord ang pag-aari ni Jing sa labas ng kalsada at pinaupahan ang lugar sa iba. At dahil nawala ng pag-asa at natalo nakita ni Jing ang kanyang sariling malungkot na nakaupo sa tabi ng daan at walang anumang iniisip at payapang nakatingin lamang sa langgam. At sa mga sandaling yun ang mga empleyado ni Jing ay dumating para magtrabaho ngunit humiling ng tawad si Jing sa kanila bago pinaalam sa kanila na sarado na ang pabrika at wala siyang pera na pambayad sa kanilang sahod. At sa gulat ni Jing sinabi ng kanyang mga empleyado na hindi na sila basta empleyado lamang at sila ay isang grupo at mababayaran sila ni Jing sa oras na magkapera ito dahil naiintindihan nila kung gaano ito kasipag magtrabaho. Nagpapasalamat sila dahil may naniniwala sa kanila ng sapat upang kunin sila sa trabaho sa unang pagkakataon. Tiniyak nila kay Jing na magtratrabaho sila sa bahay at kukumpletuhin ang mga order. Malaki ang naitulong nito sa moral ni Jing at pagkatapos ay ikinarga nila ang telepono sa truck at dinala ito sa kanilang mga bahay kung saan sinimulan nila itong baklasin. At pagkatapos ng ilang buwan ng pagsisikap ang lahat ng trabaho ay natapos at pinadala ni Jing ang mga pyesa para sa pagsusuri ng kalidad. Gayunpaman natatakot pa rin ito kung ano ang gagawin niya kung tatanggihan ang mga pyesa sa pagsusuri ng kalidad. Si Jing at ang kanyang mga empleyado ay kinakabahang naghihintay sa resulta at pagkaraan ng ilang sandali tinawag sila sa opisina ni Zhang. Binati ni Zhang si Jing sa pagkumpleto sa mga order sa tamang oras bago pinaalam sa kanya na 87% ng mga pyesa ay nakapasa sa quality control. Isang kagalakan ng alon ang bumalot sa lahat at napuno ng kasiyahan ang mga mata ni Jing. Ngunit hindi doon nagtapos ang kwento at si Zhang ay labis na humanga kay Jing at inalok ito ng kontratang nagkakahalagang 5 milyon yuan para magtrabaho sa kanya sa loob ng 2 taon. Kinabahan na nagtanong si Jing kung maaari ba itong makakuha ng paunang bayad na ikinatuwa ni Zhang at pumayag sa gusto niya.
Ang grupo ay pinigilan ng kanilang emosyon habang papasok ng elevator, ngunit sa oras na nasa loob sila, sumigaw sila sa labis na tuwa sa tuktok ng kanilang mga puso. At sa wakas, mapapagamot na ni Jing ang kanyang kapatid pagkatapos ay lumipat ang eksena pagkatapos ng 6 na taon at ang kumpanya ni Jing na Nice View ay nakilala na ginawang bilyonaryo si Jing. At ngayon ay makikita siya sa entablado na naglulunsad ng bagong produkto para sa kanyang kumpanya kasama ang mga dati niyang empleyado na naging mayaman din katulad ni Jing. Maraming salamat mga lodi ko, love you all.